Isa pong magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan na naman po ang ating kwento. Mula po kaninang umaga hanggang sa magsimula ako ng pagbabasa, tahimik po ang lugar. Nung nagsimula na po ako magbasa, nagkaingay na po ang mga aso, kaliwat kanan ng mga aso na hindi ko mawari kung anong nangyayari. Ngayon po ay sunod-sunod na naman ang ating distraction sa pagbabasa at magpapatuloy po tayo. Hindi po papayag ang ating Panginoon at hindi rin po tayo papayag na ma-distract po sa pagbabasa. Ano po? Ngayon po ay tumahimik uli. Nawa ay maging tahimik na sa buong minuto na tayo po ay magbabasa. In Jesus' name, samahan po tayo at gabayan ng ating Panginoon sa oras na ito sa pagbabasa ng kanyang salita at samahan din po tayo patnubayan ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan po natin ang salita ng Diyos na ating binabasa. Hindi po lamang natin basta babasahin, kundi atin pong unawain upang magamit po natin ito sa ating buhay, upang sundin po natin ito at isa pamuhay natin. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko, muli po natin buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng Pangalawang Kronika, chapter 30 hanggang 35 na lang po ang Pangalawang Kronika. Nawa po ay hanggang chapter 36 pala. Nawa po ay nabasa po natin ito lahat ngayong hapon na ito. At pang 81 days na po natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, simulan ko na po ang Pangalawang Kronika chapter 30, ang paghahanda sa Pasko. Inanyayahan ni Ezekias sa Jerusalem ang buong Israel at Juda upang idaos ang Pasko ni Yahweh. Inanyayahan din niya ang mga taga-Ephraim at Manasis. Pinag-usapan ng hari, ng mga pinuno at ng buong kapulungan na ito idaos sa ikalawang buwan, sapagkat hindi ito na idaos noong unang buwan. Ang dahilan ay sapagkat marami pang saserdote ang hindi nakapaglilinis sa sarili. At isa pa ay kakaunti ang nakadalo noon. Nagkaisa ang hari at ang buong kapulungan sa ganoong panukala. Kaya't nagpakalat sila ng isang pahayag sa buong Israel mula sa Beersheba hanggang Dan. Kailangan dumalo ang lahat sa Jerusalem upang idaos ang Pasko ni Yahweh. Hindi pa ito na ipagdiriwang ng marami gaya ng nararapat. Ganito ang isinasaad ng pahayag na ipinadala ng hari at ng mga pinuno. Mga taga-Israel, magbalik loob kayo kay Yahweh sa Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, upang kalingain niyang muli ang mga nalabi sa inyo na di nabihag ng mga hari sa Assyria. Huwag ninyong manahin ang ugali ng inyong mga ninuno at mga kasamahan na pawang nagtaksil kay Yahweh. Iyan ang dahilan ng katakot-takot na kapahamakang inabot nila. Huwag kayong gumaya sa katigasan ng kanilang ulo. Magbalik loob na kayo kay Yahweh. Dumulog kayo sa kanyang dambana na itinalaga niyang pangwalang hanggan. Sambahin ninyo si Yahweh upang mapawi ang galit niya sa inyo. Kung kayo'y manunumbalik sa kanya, ibabalik niya ang inyong mga kasamahang nabihag sa ibang bansa. Mahabagit, mapagbigay si Yahweh, at di kayo itatakwil kung kayo'y manunumbalik sa kanya. Pinuntahan ng mga sugo ang lahat ng lungsod sa lupain ng Ephraim at Manasis hanggang sa Zabulon, ngunit pinagtawanan lang sila. Mayroon din namang ilang lalaki mula sa Aser, Manasis at Zabulon na nagpakumbaba at dumalo sa Jerusalem, ngunit dumalong lahat ang mga taga-Juda sapagkat niloob ng Diyos na sila'y magkaisang sumunod sa utos ng hari at ng mga pinuno nila. Ang pagdiriwang sa Pasko. Napakarami ng dumalo sa Jerusalem ng ikalawang buwan upang ipagdiwang ang pista ng tinapay na walang libadura.
Bilang pagsisimula, inalis nila ang mga dambana sa Jerusalem. Inalis nila ang mga dambanang sunugan ng insenso at itinapon sa batis ng Sidron. Pinatay nila ang korderong pangpasko noong 14 ng 2 buwan. Napahiya naman ang mga saserdote at Levita kaya naglinis sila ng sarili at inialay ang mga handog sa templo. Muli nilang ginampanan ang dating tungkulin ayon sa kautusan ni Moises. Ibinuhos ng mga saserdote sa paanan ng dambana ang dugong ibinigay sa kanila ng mga Levita. Marami sa kapulungan ang hindi pa nakapagtalaga ng sarili, kaya ang mga Levita ang nagpatay ng mga korderong pangpasko na handog ni kay Yahweh. Marami rin ang kumain ng handog bagaman hindi pa nakapaglilinis ng sarili ayon sa kautusan. Karamihan sa mga ito ay buhat sa Ephraim, Manases, Isakar at Zabulon. Gayunman, ipinanalangin sila ni Ezekias, ganito ang dalangin niya. Patawarin nawa ng maawaing si Yahweh ang lahat ng nagsisikap lumapit sa Kanya, kahit hindi sila makapaglinis ng sarili ayon sa kautusan. Dininig siya ni Yahweh at pinatawad ang mga tao. 7 araw nilang ipinagdiwang ang pista ng tinapay na walang libadura. Walang puknat araw-araw ang mga saserdote at Levita. Sa pagpapasalamat kay Yahweh, pinuri ni Haring Ezekias ang mga Levita dahil sa maayos nilang paglilingkod kay Yahweh. Sa pagtupad ng tungkulin, 7 araw ngang ipinagdiwang ng bayan ang kapistahang iyon. Nag-alay sila ng mga handog pangkapayapaan, kumain ng mga handog at nagpuri kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagkaisa ang kapulungan na ipagpatuloy ng 7 araw pa ang pista, kaya 7 araw pa silang nagsaya. May 1,000 toro at 7,000 tupa ang kaloob ni Ezekias na hari ng Juda para sa pagtitipong iyon. Ang toro ay 1,000 at 10,000 naman ang tupang kaloob ng mga pinuno para sa mga tao. Dahil dito, maraming mga saserdote ang nagtalaga ng kanilang sarili. Masayang-masaya ang buong Juda. Ang mga saserdote at Levita, gayon din ang lahat ng dumalaw buhat sa Israel at ang mga dayuhang nakikipamayan sa Israel at sa Juda na nagsidalo rin. Noon lamang nasaksihan ang gayong kasayahan sa Jerusalem mula noong panahon ni Solomon. Tumayo ang mga saserdote at mga Levita at binasbasan ang mga ito. Ang dalangin nila'y dininig ni Yahweh. Chapter 31. Pagkatapos ng pagdiriwang na ito, ang lahat ng Israelitang dumalo ay nagpunta sa lahat ng lungsod ng Juda. Pinutol ang mga sagradong haligi at dinurog ang mga larawan ni Asherah. Winasak din nila ang mga sambahan at dambana sa burol. Gayon din ang ginawa nila sa buong Juda, Benjamin, Ephraim at Manases. Pinagpangkat-pangkat na muli ni Ezekias ang mga saserdote at Levita at pinigyan ng kanya-kanyang gawain. May sandog na susunugin, may sandog ng pasasalamat. Ang iba'y tutulong sa pagdaraos ng pagsamba, ang iba'y taga-awit ng pagpupuri at pasasalamat, at ang iba'y nangangasiwa sa mga pintuang pasukan ng bahay ni Yahweh. Lahat ng handog na susunugin sa umaga at gabi, sa mga araw ng pamamahinga, bagong buwan at mga takdang panahon, ay kaloob ng hari ayon sa itinakda ng kautusan. Iniutos ni Ezekias sa mga taga-Jerusalem na ibigay sa mga saserdote at Levita ang ukol sa mga ito upang ang buong panahon nila ay maiukol sa kanilang tungkulin ayon sa kautusan ni Yahweh. Pagkatanggap ng utos, ang mga tayo nilugod na nagbigay ng kanilang mga kaloob mula sa unang ani nilang trigo, alak, langis, at pulot at iba pang buhat sa kanilang bukid. Nagbigay din sila ng ikapo ng lahat nilang kinikita. Ang mga taga-Juda at mga Israelitang naninirahan sa mga lungsod ng Juda ay nagbigay rin ng ikapo ng kanilang mga baka, tupa at lahat ng mga inani sa kanilang lupain. Ang mga handog na ito na itinalaga kay Yahweh ay binuntun na nila dahil sa karamihan. Nagsimula ang pagdating ng mga kaloob noong 3 buwan at nagpatuloy hanggang sa 7. Nang makita ni Ezekias at ng kanyang mga pinuno ang dami ng mga kaloob, nagpuri sila kay Yahweh at binasbasan ang buong bayan.
Tinanong ni Ezekias ang mga saserdote at Levita tungkol dito. Ganito ang sagot ni Asarias, punong saserdote buhat sa angka ni Sadok. Mula nang magdala ng handog sa bahay ni Yahweh, ang mga tao, saganang-sagana kami sa pagkain at marami pang nalalabi. Ito ay nangyari dahil sa pagpapala ni Yahweh. Iniutos ni Ezekias na maghanda ng mga bodega sa bahay ni Yahweh, at ganoon nga ang kanilang ginawa. Ang mga tao ay naging tapat sa pagdadala ng kanilang mga kaloob, mga ikapo at mga bagay na kanilang itinalaga. Si Conanias na isang Levita ang ginawa nilang katiwala ng lahat ng ito. Katulong niya ang kanyang kapatid na si Semi. Ang iba pang mga katulong nila ay sina Jehiel, Asasias, Nahat, Asail, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismakayas, Mahat at Binaya. Sila'y pinili ng Haring Ezekias at ni Asarias ang namamahala sa bahay ni Yahweh. Si Kori naman, nalibitang bantay sa pintuan sa gawing silangan, ang pinamahala sa mga kusang loob na handog. Siya ang nagbibigay sa mga saserdote ng bahagi ng handog ng pasasalamat na itinalaga kay Yahweh at ng bahagi ng handog para sa kasalanan na kakanin ng mga saserdote. Sa banal na lugar. Ang katulong naman niya sa mga lungsod ng mga saserdote ay sina Eden, Minyamin, Jesua, Simaya, Amarias, at Sikanias. Sila ang namamahagi sa mga kapatid, matanda o bata, ayon sa kanya-kanyang pangkat. Bawat isa ay tumatanggap ng nauukol sa sarili. Lahat ng lalaki mula sa gulang na 3 taon na pumapasok sa templo ni Yahweh upang gampanan ang kanilang tungkulin. Ang mga saserdote ay pangkat-pangkat ayon sa sambahayan, at ang mga Levita namang mula sa 20 taon pataas ay ayon sa kanilang tungkulin. Itinalang kasama ng mga saserdote ang kanilang sambahayan, sapagkat kailangang maging handa sila anumang oras sa pagtupad ng tungkulin. Ang mga saserdote namang naninirahan sa mga bukering bigay sa kanila sa iba't ibang lungsod ay nilagyan din ng hari ng mga tagapamahagi ng ukol sa bawat lalaking nakasama ng mga Levita. Iyan ang ginawa ni Ezekias sa buong Juda, pawang mabuti, matuwid at tapat sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Hinanap niya ang Diyos at sinunod ng mabuti ang kautusan sa paglilingkod niya sa bahay ni Yahweh. Buong puso niyang ginawa ang lahat, na siya naman ay umunlad. Chapter 32. Ang babala ng mga taga-Assyria laban sa Jerusalem. Matapos isagawa ni Ezekias ang lahat ng ito at ipakita ang kanyang katapatan sa Diyos, ang Juda isinalakay ni Sennacherib, hari ng Assyria. Kinugkob niya ang mga nakukuta ang lungsod at humandang salakayin ang mga ito. Nang makita ni Ezekias ang balak na paglusob na ito sa Jerusalem, sumangguni siya sa kanyang mga pinuno. Nagkaisa silang harangin ang bukal ng tubig na umaagos sa labas ng lungsod. Tumawag sila ng maraming tao at hinarangan nga nila ang lahat ng bukal at agos ng ilog palabas sa lupain. Ipinaayos niya ang mga sirang muog at pinatayuan niya ito ng mga turing bantayan. Nagpatayo siya ng isa pang muog sa labas nito at pinatatag ang milo ng lungsod ni David. Pagkatapos, nagpagawa siya ng maraming mga sandata at baluti. Ang mga lalaki sa bayan ay pinailalim niya sa mga punong kawal. Tinipon ang mga ito sa may pintuan ng lungsod at tinagubilinan ng ganito: magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matatakot sa mga taga-Assyria.
Higit ang kapangyarihang inaasahan natin kaysa lakas na inaasahan nila. Sila'y umaasa lamang sa kanilang sarili samantalang nasa panig natin si Yahweh. Ang ating Diyos, siya ang tutulong sa atin at makipagbackup para sa atin. Sa sinabing ito ni Ezekias, nabuhay ang kalooban ng mga tao. Nasa lapis na noon si Sennacherib kasama ang kanyang hukbo at kinukubkob ang lungsod na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo kay Ezekias at sa mga taga Jerusalem. Ganito ang sabi niya, kayo nakukubkob na sa Jerusalem. Ano pa ang inyong iniisip? Sumuko na kayo para hindi kayo mamatay sa gutom at uhaw. Nililinlang lamang kayo ni Ezekias. Paano kayo maililigtas ni Yahweh sa kamay ng hari? Hindi ba si Ezekias ang nagpagiba ng mga dambana at sambahan sa burol at nagutos? Sa inyo na sa isang dambana lamang kayo sasamba at maghahandog. Alam ninyo ang ginawa ko at ng aking mga ninuno sa mga taga-ibang bayan. Ulitin ko mga kaibigan ha. Alam ninyo ang ginawa ko at ng ating mga ninuno sa mga taga-ibang lupain. Yan, lupain po pala. Nailigtas ba sila ng kanilang mga Diyos? Ni isa sa dinidiyos ng mga bansang winasak ng ating mga ninuno ay di sila naipagsanggalang. Hindi rin kayo maililigtas ng inyong Diyos. Nililinlang lamang kayo ni Ezekias. Huwag kayong maniwala sa kanya, walang Diyos ng alinmang bansa o kaharian ang nakapagligtas sa kanilang bayan. Sa kamay ko at sa aking mga ninuno, hindi rin kayo maililigtas ng inyong Diyos. Ang mga sinugo ni Sennacherib ay marami pang sinabi laban kay Yahweh at kay Ezekias. May sulat pa ang hari na lumalait kay Yahweh. Ganito ang sinasabi, hindi may pagsasanggalang ng Diyos ni Ezekias ang kanyang bayan laban sa akin, tulad ng Diyos ng mga bansa na walang nagawa sa akin upang makuha nila ang lungsod. Tinatakot nila ang mga taga Jerusalem na nasa mga muog. Sinisigawan nila ang mga ito sa wikang Hebreo. Sinasabi nila na ang Diyos ng Jerusalem ay tulad lamang ng Diyos-Diyosan ng ibang bansa, gawa lamang ng kamay ng tao. Dahil dito, ang haring Ezekias at ang propeta Isaias ay nanalangin. Nagsugo si Yahweh ng isang anghel. Pinatay nito ang mga pinuno at kawal ng Assyria. Kaya ang hari ng Assyria ay umuwing hiyang-hiya. Pagpasok niya sa templo ng kanyang Diyos, pinatay siya sa saksak ng sarili niyang mga anak. Gayon, iniligtas ng Diyos na Ezekias at ang mga taga-Jerusalem sa kamay ni Sennacherib at lahat ng mga kaaway at naging matahimik ang buong bansa. Marami nagpunta sa Jerusalem, naghandog sila kay Yahweh. At nagkaloob ng mahalagang bagay kay Haring Ezekias. Mula nooy dinakila siya ng lahat ng bansa. Ang haba po ng chapter 32 mga kaibigan. Ang pagkakasakit ni Ezekias at ang kanyang kapanaluan. Di nalaunat nagkasakit ng maluba si Ezekias, dumalangin siya sa Diyos at dininig siya sa pamagitan ng isang tanda. Hindi niya kinilalang utang na loob ang nangyari sa kanya, naging palalo siya kaya naman pinarusahan siya ng Diyos. Pati ang Juda at Jerusalem, ngunit sa wakas, nagpakumbaba rin siya at ang mga taga-Jerusalem dahil dito, naglubag ang galit ni Yahweh. Ang kayamanan at ang kadakilaan ni Ezekias.
Napakarami ang kayamanang natipon ni Ezekias, kaya nagpagawa siya ng sariling silid, taguan ng pilak, ginto, mahalagang bato, pabango, mga baluti at mahalagang kasangkapan. Nagpagawa rin siya ng mga bodega ng trigo, alak at langis, at mga kulungan ng lalaki at tupa, kulungan ng baka at tupa. Dumami ang kanyang kawan at tupahan, anapat pinayaman siya ng Diyos. Hinarangan niya ang batis ng Gibhon sa gawing itaas ng lungsod at pinalinis sa gawang kanluran patungo sa lungsod ni David. Masabing si Ezekias ay nagtagumpay sa lahat ng bagay, maging sa pagkikitungo sa mga sugo ng hari ng Babylonia na dumating sa kanya upang magsiyasat sa nakitang tanda sa lupain. Sa pagkikiharap niya ay hindi siya pinangunahan ng Diyos upang subukin siya. Ang buod ng kasaysayan ni Ezekias, ang iba pang mga pangyayari sa pamahalaan ni Ezekias, at ang paglilingkod kay Yahweh ay natala sa mga pangitain ng propeta Isaias na anak ni Amos, at sa kasaysayan ng mga hari ng Juda at Israel. Namatay si Ezekias at inilibing sa pinakamataas na libingan ng mga anak ni David. Sa pagkamatay niya ay pinarangalan siya at buong Juda at Jerusalem. Ang anak niyang si Manases ang pumalit sa kanya. Napansin niyo mga kaibigan, mula kay Haring David, mula sa kanyang anak mga apo, hanggang sa kaapo-apuhan ni David, ay sila po ang naging hari. Si Manases ay 12 taon pa lamang nang maging hari. 55 taon siyang naghari sa Jerusalem. Hindi kinalugdan ni Yahweh ang mga ginawa niya, sapagkat nakibagay siya sa kasamaan ng mga taong pinalayas ni Yahweh sa lupain nang sila'y dumating ang bayang Israel. Itinayo niya uli ang mga dambana sa burol na winasak ng kanyang amang si Ezekias. Nagtayo rin siya ng mga dambuhala. Nagtayo din siya ng mga dambana ni Baal. Sorry naman mga kaibigan. Gumawa ng mga larawan ni Asherah at sumamba sa mga bituin. Nagtayo siya ng mga dambana sa bahay ni Yahweh, ang Diyos na nagsabi, ang ngalan ko'y mananatili sa Jerusalem. Nakakatuwa ng mga kaibigan. Pati ang 2 patio ng templo ay nilagyan niya ng mga dambana para sa mga bituin. Ang mga anak niyang lalaki ay sinunog niya sa libis ni Hinom bilang handog sa Diyos-Diyosan. Naging mahilig siya sa pangkukulam at salamangka. Sumangguni rin siya sa mga manghuhula at sa mga tumatawag ng mga espiritu ng patay. Dahil sa kasamaang ito, nagalit sa kanya si Yahweh, pati ang inukit niyang laraway dinala niya sa bahay ng Diyos. Sa templong iyon, sinabi ng Diyos kay David at kay Solomon, ang templong ito, si Jerusalem, ay pinili ko sa buong Israel upang dito ako sambahin. Kung susundin nilang mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ni Moises, hindi ko na sila aalisin sa lupang ipinamana ko sa kanila. Hindi ko na sila aalisin sa lupaing ipinamana ko sa kanilang mga ninuno. Yun po mga kaibigan. Ngunit, iniligaw ni Manases ang mga taga-Juda at Jerusalem. Inakay niya ang mga ito sa kalikuan. Ang kasamaan nila ay masahol pa sa kasamaan ng mga bansang nilipol ni Yahweh nang dumating doon ang bayang Israel. Tuloy po tayo mga kaibigan.
Ang pagsisisi ni Manasis. Pinagsabihan ni Yahweh si Manasis at ang buong bayan. Ngunit hindi rin nakinig, kaya sila'y ipinasalakay niya sa hukbo ng hari ng Assyria. Nahuli si Manasis. Ginapos ng tanikalang tanso at dinalang bihag sa Babylonia. Sa kagayong kagipit ay dumalangin siya kay Yahweh at lubos na nagpakumbaba sa harapan nito. Dininig naman ng Diyos ang kanyang dalangin, kaya't napabalik siya sa Jerusalem at nagari uli. Noon, kinilala ni Manasis na si Yahweh ay siyang Diyos. Pagkatapos nito, nagpatayo siya ng muog sa labas ng lungsod ni David sa gawing kanluran ng batis ng Gihon, patungo sa lambak hanggang sa may pintuan ng isda. Pinaligiran din niya ng mataas na muog ang Ophel. Naglagay din siya ng mga punong kawal sa mga nakukutaang lungsod ng Juda. Inalis din sa templo ang mga Diyos-Diyosa ng mga bansa at ang larawan ni Asyera. Ipinaalis din niya ang mga dambanang ipinagawa niya sa bundok na kinatatayuan ng templo sa Jerusalem at ipinatapon sa labas ng lungsod. Ipinatayo niya muli ang dambana ni Yahweh at naghandog siya ng handog, pangkapayapaan at pangpasalamat. Iniutos niya sa mga taga-Juda na maglingkod kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Hindi niya napatigil ang mga ito sa paghahandog sa mga dambana sa loob sa burol, ngunit ito'y ginagawa nila para kay Yahweh. Ang buod ng kasaysayan ni Manasis. Ang ibang mga ginawa ni Manasis, ang panalangin niya sa Diyos at ang mga pahayag ng mga propeta na ginamit ni Yahweh upang pagsabihan siya ay natala sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang kanyang dalangin at ang tugon dito, gayon din ang mga kasalanan ginawa niya ay nakatala naman sa kasaysayan ng mga ng mga propeta. Naroon din ang tungkol sa mga ipinatayo niyang mga sambahan sa burol, ang mga ipinagawa niyang larawan ni Asyera, at ang mga ipinaukit niyang mga Diyos-Diyosan bago siya nagbalik loob sa Diyos. Si Manasis ay namatay at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno. Pumalit sa kanyang anak na si Amon, si Haring Amon ng Juda. Si Amon ay 22 taon nang maging hari at 2 taon siyang naghari sa Jerusalem. Tulad ng kanyang amang si Manasis, ang ginawa niya ay hindi kinalugdan ni Yahweh. Sumamba siya at naglingkod sa mga Diyos-Diyusan ginawa ng kanyang ama, ngunit hindi siya nagpakumbaba. Nagmatigas siya sa harapan ni Yahweh, kaya higit pa ang kanyang naging kasalanan. Nagkaisa ang kanyang mga tauhan at pinatay pinatay din sila. Nagalit naman ang bayan at ang mga tauhang iyo'y pinatay din sila. Yun po. Pagkatapos, ginawa silang hari ni Josias na anak ni Amon. Si Haring Josias ng Juda. Si Josias ay 8 taon nang maging hari at 31 taon siyang naghari sa Jerusalem. Tulad ng nuno niyang si David, pawang kalugod-lugod kay Yahweh ang kanyang ginawa. Namuhay siya ng matuwid ng Namuhay siya ng matuwid ng 8 taon ng kanyang pamamahala. Bagamat bata pa, ay naglingkod na siya ng tapat sa Diyos ni David na kanyang ninuno. Kaya't noong 12 taon, sinimulan niyang alisin sa Juda at Jerusalem ang mga dambana sa burol, ang mga larawan ng Diyos sa Asyera, at ang lahat ng Diyos-Diyosang kahoy
o tanso. Ipinasibak niya sa kanyang harapan ang larawan ng mga Baal. Giniba niya ang mga dambana ng kamanyang. Winasak niya ang mga larawan ng Asyera at ang mga Diyos-Diyosang kahoy at ginto. Ipinadurog niya ito ng pinong-pino at pinasabog sa puntod ng mga sumamba sa kanya. Ipinasusunog niya ang mga kalansay ng kanilang mga saserdote sa ibabaw ng kanilang dambana. Sa gayon, nilinis niya ang Jerusalem at ang buong Juda. Gayon din ang ginawa niya sa mga lungsod ng Manasseh, Ephraim at Simeon, at sa malawak na at mga wasak na nayon sa paligid ng Naphtali. Matapos niyang gawin ang lahat ng ito sa buong Israel, nagbalik siya Matapos niyang gawin ang lahat ng ito sa buong Israel, nagbalik siya sa Jerusalem. Pasensya na mga kaibigan ha. Ang lahat ng krimal-dumal na sa buong lupain at sa bahay ng Diyos ay naalis na niya. Kaya't noong 18 taon ng pamamahala ng Haring Josias, sinugo niya si Safan na anak ni Asalias, ang puno ng lungsod na si Maasias, at ang kalihim niyang si Joas na anak ni Joakas, upang ipaayos na muli ang bahay ni Yahweh. Ibinigay nila kay Heresias na punong-puno ang pilak na natipon sa bahay ng Diyos. Ito ang mga kaloob ng mga angka ni Manasseh, Ephraim, Benjamin, Judah, at iba pang mga Israelita at mga taga Jerusalem. Ay, mga kaibigan, talagang hindi po maiwasan kung minsan ay nakakaantok. Pero sige po, ituloy po natin. Tinipon ito ng mga Levitang naglilingkod sa templo. Ang salaping ito ay ibinigay nila sa namamahala ng gawain sa bahay ni Yahweh para sa pagpapaayos nito. Ang iba naman ay ibinili ng bato at kahoy na gagamitin sa pag-aayos ng bubong ng templo na nasira dahil sa kapabayaan ng mga hari ng Juda. Pawang dapat ang mga taong katulong sa gawain, sila pinamahalaan ni na Jahat at Obadias, mga Levita buhat sa lipin ni na Merari, Sakarias at Mesulam sa sambahayan ni Koat, mga Levita rin na pawang biyasang manunugtog, ang nangangasiwa sa mga manggagawang naghahakot ng mga gagamitin at sa iba pang gawain. Ang ibang Levita ay ginawang kalihim, karaniwang kawani o kaya'y mga bantay. Nang ilabas nila ang salaping natipon sa templo, natuklasan ni saserdote Hilcias ang aklat ng kautosang ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Tinawag niya si Safan, ang kalihim ng hari, at sinabi, "Natuklasan ko sa templo ang aklat ng kautusan, ibinigay ni Hilcias kay Safan ang aklat at dinala naman nito sa hari nang siya'y magulat. Tungkol sa ipinaayos ng templo, wika niya, maayos po ang takbo ng lahat ng gawaing ipinagtiwala ninyo sa inyong mga lingkod. Tinunaw na po nila ang pilak at nakuha sa templo na ibinigay sa namamahala ng gawain. Sinabi na rin ang kalihim ang tungkol sa aklat na ibinigay sa kanya ng saserdote Hilcias at binasa sa pakikinig ng hari." Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, winahak niya ang kanyang kasuotan. Iniutos niya agad kay Hilcias, kay Ahikam na anak ni Safan, kay Abdon na anak ni Mika, kay Safan ang kalihim at kay Asaya, ang lingkod ng hari na sumangguni kay Yahweh. Ang sabi niya, isanggunin ninyo kay Yahweh kung anong kaugnayan sa buhay ko at sa buong Juda at Israel nang nilalaman ng natuklasang aklat. Galit na si Yahweh sa atin dahil sa pagkukulang ng ating mga ninuno. Hindi nila sinunod ang mga utos niya ayon sa natititik sa aklat na ito.
Ang lahat ng inutusan sa pangunguna ni Hilcias ay sama-samang sumangguni kay Propetisa Hulda, na asawa ni Salium, si anak ni Tukat, na anak naman ni Hasra, na tagapag-ingat ng mga kasulatan. Siya pinuntahan nila sa kanyang tirahan sa bagong bahagi ng Jerusalem. Sinabi ng propetisa, ito ang salita ni Yahweh ang Diyos ng Israel. Sabihin ninyo sa nagsugo sa inyo, padadalan ko ng malaking sakuna ang lugar na ito at padaranasin ng matinding hirap. Mangyayari ang lahat ng sumpang sinasabi sa aklat na binasa sa harapan ng hari ng Juda. Matutupad iyon sapagkat ako'y kanilang itinakwil at sa ibang mga Diyos sila naghandog at sumamba. Ginalit nila ako dahil sa mga Diyos-Diyosang ginawa nila. Kaya't hindi maglulubag ang galit ko sa bayang ito. Ito ang sabihin ninyo sa hari ng Juda. Sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, nakita akong buong puso kang nagsisi at nagpakumbaba nang marinig mo ang kanyang salita laban sa lugar na ito at sa mamamayan dito. Oo, nagpakumbaba ka at winahak mo ang iyong kasuotan. Nakita akong tumangis ka, kaya dininig ko ang iyong dalangin. Kaya hindi mo masasaksihan ang mga kapahamakang ipadaranas ko sa dakong ito. Isasama kita sa iyong mga ninuno at mamamatay kang mapayapa. Ito ang kasagutang dinala nila sa hari. Ipinatigil ni Josias ang pagsambang pagano. Dahil dito'y tinawag ng hari ang mga matatanda ng bayan. Sa Juda at Jerusalem, pumunta sila sa templo kasama ang mga saserdote, Levita at lahat ng mamamayan sa Juda at Jerusalem. Tumayo siya sa harap ng madla at binasa ang buong aklat ng tipan na natuklasan sa templo. Noon di ipinangako ng hari sa harapan ni Yahweh na susundin nila ng buong puso ang kautusan at ang lahat ng tuntunin nito. Tuntunin dito. Pagkatapos, pinapangako niya ang lahat ng taga-Jerusalem pati ang taga-Benjamin na sumunod sa tipang iyon at gayon nga ang ginawa nila. Inalis ni Josias sa buong nasasakupan ng Israel ang lahat ng bagay na kasuklam-suklam sa Diyos at sinikap ang bawat mamayan ay makapaglingkod kay Yahweh habang siya'y nabubuhay. Chapter 35. Ang pagdiriwang ng Pasko sa panahon ni Haring Josias. Iniutos ni Josias na ang Pasko ni Yahweh ay pagdiwang sa Jerusalem noong ika-14 na araw ng unang buwan, kaya't pinatay nila ang kordirong pangpaskwa. Ibinalik niya ang mga saserdote sa kanilang tungkulin at tinagubili ng pagbutihin ang paglilingkod sa bahay ni Yahweh. Sinabi naman niya sa mga Levita na ang mga guro sa Israel na pawang tapat kay Yahweh, dalhin ninyo ang kaba ng tipan sa templong ipinagawa ni Solomon. Huwag na ninyo itong dalahin ngayon. Panahon na upang paglingkuran ninyo si Yahweh, ang inyong Diyos at ng bayang Israel. Ayusin ninyo ang inyong mga pangkat na manunungkulan ayon sa kanilang sambahayan batay sa mga tagubilin ni Haring David at ng anak niyang si Solomon. Bukurin ninyo sa patio ng templo ang inyong mga kababayan hindi Levita ayon din sa sambahayan, bawat pangkat ay pasasamahan ninyo ng isang pangkat ng mga Levita. Patayin ninyo ang tupang pangpaskwa, italaga ang inyong sarili, at ihanda ang lahat para sa inyong mga kapatid na hindi Levita. Pagkatapos, idaos ninyo ang Pasko ayon sa utos ni Yahweh sa pamagitan ni Moises. Nagkaloob si Josias ng 30,000 na kordero at mga bisirong kambing bilang handog na susunugin, bukod pa sa 3,000
libong turong panghandog para sa pagsalo-saluhan. Ang mga pinuno sa ilalim niya ay buong puso ring nagkaloob ng handog para sa bayan, sa mga saserdote at sa mga Levita. Ang mga punong katiwala naman sa templo na sina Hilcias, Zacarias, at Giel ay nagkaloob ng 2,600 na tupa para sa mga saserdote at 300 toro bilang handog pampaskwa. Ang mga pinuno naman ng mga Levita na sina Conanias, Simaya, Natanael, Hosabias, Jehiel at Josabad ay nagbigay ng 5,000 kordero at bisirong kambing para sa mga Levita at 500 toro bilang handog ng pampaskwa. Matapos ihanda ang lahat, tumayo na sa kanilang dako ang mga saserdote. Ang mga Levita na may kasama ng kanilang pangkat ayon sa utos ng hari. Pinapatay nila ang hayop na pampaskwa at ang dugo nito ay ibinuhos ng mga saserdote sa dambana. Samantalang binabalta naman ng mga Levita ang mga hayop. Pagkatapos, kinuha nila ang taba nito at ipinamahagi sa mga tao ayon sa kanilang sambahayan upang ihandog kay Yahweh ayon sa itinakda sa aklat ni Moises. Gayon din ang ginawa nila sa mga toro. Nilitson nila ang mga korderong pangpaskwa ayon sa tuntunin. Ang iba namang karning handog ay inilagay sa mga palayok, kaldero at kawa at ipinamahagi sa mga tao. Pagkatapos nito, naghanda ang mga Levita ng pagkain para sa kanila at sa mga saserdote. Sila rin ang naghanda ng pagkain ng mga saserdote sapagkat ang mga ito ay abalang-abala. Hanggang gabi sa pagsusunog ng mga handog na susunugin. Nanatili sa kanilang lugar ang mga aawit, ang mga anak ni Asaph ayon sa tuntuning binalangkas ni Haring David at ng mga lingkod niyang sina Asaph, Heman at Giduton. Hindi na rin kailangang umalis ang mga bantay sa pinto sapagkat lahat sila'y dinadalhan ng pagkain ng mga Levita. Ang lahat ay ginawa ayon sa tagubilin ng hari, ang pagpupuri kay Yahweh, ang pagdiriwang ng Paskwa, at ang paghahandog 7 araw na ipinagdiwang ng mga Israelita ang Paskwa, at ang pista ng tinapay na walang libadura. Mula pa sa panahon ng propeta Samuel, wala pang ganitong pagdiriwang ng Paskwa na nagaganap sa Israel. Wala ring ibang hari sa Israel na nakagawa ng ginawang ito ni Haring Josias. Siya lamang nakapagtipon ng lahat ng saserdote, Levita at buong taga-Juda at taga-Israel, kasama ang mga taga-Jerusalem upang ipagdiwang ang Pasko. Ito yung nangyari noong 12 taon ng kanyang paghahari. Ituloy ko na mga kaibigan ha. Last chapter na po ang 36. Ang buod ng kasaysayan ni Haring Josias. Nang maayos na ni Josias ang lahat ng naukol sa templo, sinalakay ng Haring Nikaw ng Ehipto ang Karkimis sa may ilog Euphrates. Hindi ito nagustuhan ni Josias kaya hinarap niya ito. Dahil dito, nagpasugo si Nikaw at sinabi, wala tayong dapat pag-awayan, mahal na hari ng Juda. Hindi tayo dapat maglaban, hindi ikaw ang aking kinakalaban, kundi ang aking mga kaaway. Pinagmamadali ako ng Diyos sa lakad kong ito, huwag mo siyang hadlangan kung di mo gustong mapahamak. Ngunit hindi nagbago ng isip si Josias. Ipinasya niyang lumaban, hindi siya maniwala sa sinabi ng Diyos sa pamagitan ni Nikaw. Kaya hinarap ito sa kapatagan ng Megiddo. Tinudla siya ng mga mamamana at nasugatan ng malubha. Kaya't iniutos niya sa mga kasamahang ialis siya agad.
Inilipat siya agad sa ibang sasakyan at dinala sa Jerusalem, subalit namatay din siya at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno. Nagluksa ang buong Juda at Jerusalem dahil sa kanyang pagkamatay. Nagluksa rin si Jeremias at lumikha pa siya ng isang awit ng pananambitan sa pagkamatay ni Josias. Ito'y inaawit pa hanggang ngayon ng mga awit sa pag-aalala sa kanya. Ito'y naging kaugalian na sa Israel at ang malungkot na awiting ito'y matatagpuan sa aklat ng panambitan. Ang iba pang mga nangyari sa paghari ni Josias at ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Pagsunod sa kautusan ni Yahweh, mula sa pasimula hanggang wakas ay natala sa kasaysayan ng mga hari ng Israel at Juda. Chapter 36, ang huling chapter mga kaibigan ng pangalawang kronika. Si Haring Joakas ng Juda. Nagkaisang bayan na si Joakas, anak ng yumaong haring Josias, ang ipalit na hari sa Jerusalem. 23 taon siya nang umakyat sa trono. 3 buwan lamang siyang naghari. Binihag siya ni Haring Nikaw ng Ehipto at pinabuhis niya ng 100 talentong pilak at 1 talentong ginto ang Juda. Ang ipinalit kay Joakas upang maghari sa Juda at Jerusalem ay ang kapatid nitong si Eliakim na tinawag na Joakim. Si Joakas ay dinala nga sa Ehipto. Si Haring Joakim ng Juda, 25 taon si Joakim nang umakyat sa trono ng 11 taon. Itong naghari sa Jerusalem. Ang ginawa niya ay hindi naging kalugod-lugod sa mata ni Yahweh ang kanyang Diyos. Dahil dito, dumating si Nabucodonosor, binihag siya at dinala sa Babylonia. Kinuha niya pati mga kagamitan sa Yahweh at inilipat sa kanyang palasyo ang iba pang mga pangyayari sa panahon ni Joakim, pati mga kasamaang ginawa niya at ibang dahilan ng kanyang mga pagkakasala ay natala sa kasaysayan ng mga hari ng Israel at Juda. Ang pumalit sa kanya ay ang anak niyang si Joaquin o si Joaquin. Si Haring Joaquin ng Juda, 8 taon si Joaquin nang umakyat sa trono at pawang kasamaan din ang ginawa niya. 3 buwat 10 araw lamang siyang namahala sa Jerusalem. Pagtatapos ng taon, pinakuha siya ng Haring Nabucodonosor pati ang mahalagang kagamitan sa templo at dinala sa Babylonia. Ang ipinalit sa kanya bilang hari ay si Sidikayas na kanyang kapatid. Si Haring Sidikayas ng Juda, 21 taon si Sidikiyas o si Sidikayas nang umakyat sa trono at 11 taon siyang namahala sa Jerusalem. Masama rin ang ginawa niya sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Hindi niya sinunod ang payo ni Propeta Jeremias, ang tagapagsalita ni Yahweh. Ang pagbagsak ng Jerusalem, naghimagsik sinalaban sa Haring Nabucodonosor na pinangakuan niyang kanyang susundin. Nagmatigas siya laban kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, at ayaw niyang magbalik loob. Sumama ang mga pinuno ng Juda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa. Pati bahay ni Yahweh na itinalagan niya sa Jerusalem ay kanya tinakwil. Gayunman, dahil sa habag ni Yahweh sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo, ngunit hinahamak lamang nila. Ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin.
Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ni Yahweh. Dahil dito, ginamit niya ang hari ng mga Kaldeyo upang patayin sa tabak sa loob ng sanktuaryo ang kanilang mga kabataan. Wala itong iginalang maging binata o dalaga pati matatanda. Ipinaubaya sila ng Diyos sa kapangyarihan ng hari. Lahat ng sisidlan, malalaki at maliliit sa loob ng templo, pati ang kayamanang naroon, gayon din ang sa hari at mga kagawad nito, at dinala sa Babylonia. Sinunog nila ang bahay ni Yahweh, winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din, ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang ligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak, hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa ay nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad, upang matupad ang salita niyang ito. Sana po ba tayo? Excuse mga kaibigan ha. Upang matupad ang salita niyang ito. Sa pamagitan ni Jeremias, pinukaw ni Yahweh ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ni Yahweh, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Juda. Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ni Yahweh, ang kanyang Diyos. Ayan, hay, salamat sa Panginoon. Natapos po natin ang pangalawang kronika sa matitinding pagsubok. Ano po, habang tayo nagbabasa. Nandiyan malapit na doon ka pa mahahatsing. Wala namang dahilan ba't ka nahahatsing. Talagang ganun po mga kaibigan. Pero alam nyo po ba no? Paulit-ulit na gumagawa ng mga karumal-dumal na kasalanan ang mga Israelita. Kaya po galit na ang Panginoon. At kung atin namang ihahambing sa panahon natin mga kaibigan, karimarim din at talagang kakilakilabot din ang ginagawa ng mga tao sa kapanahonan ito. Naalala ko yung mga panahon na Moses, na ang mga lalaki, kapwa lalaki ay nagtalik na, babae sa babae, hayop sa tao, at gumawa sila ng baka, guya, na Diyos-Diyusan. Kaya galit na galit ang Panginoon. Gusto nang puksain ng Diyos ang lahat ng mga Israelita, pero si Moses lang ang nakikipaglaban at nakikiusap sa Diyos na wag naman, Panginoon. Kaya mga kaibigan, sa panahon natin, salamat kung mayroong nakikipaglaban para sa atin o nagpipray para sa atin ng mga kapatid natin kay Kristo. Dahil madalas, hindi naman natin alam kung anong ginagawa ng mga taong ating pinapanalangin. Ngunit naroon ang ating paghingi ng tawad sa Diyos, na nawa ipatawarin ng Diyos ang ating mga pamilya, ang ating mga angkan, ang ating mga kababayan, ang ating bansa, ang ating mga kapitbahay, kakilala. O di po ba? Ganyan po ang ating mga panalangin. Kaya ang Diyos po ay nahahabag sa mga nananalangin. Kaya po hindi natutuloy yung galit ng ating Panginoon. Kaya habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, sikapin po talaga natin na hindi po gumawa ng mga karumal-dumal o kahit man konting kasalanan sa harapan ng Diyos, upang sa ganon hindi po natin maranasan ang matinding galit ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid,
Gaya ng dati, sinasabi nga ng Panginoong Hesus na tinapos niya na ang lahat. Iniligtas na niya tayo sa kasalanan. Kaya wag na po tayong bumalik sa kasalanan, mga kapatid. Magpatuloy na po tayo sa buhay na si Kristo Jesus, ang ating kinikilalang Diyos, na ang ating pagtawag sa ating Amang Diyos sa kalangitan, sa pangalan ng ating Panginoon, ay ibigay po natin ang ating respeto, pagmamahal, ang ating pananalig, pananampalataya sa ating Diyos sa pamagitan ng ating buhay, sa pagsunod ng tuntunin ng ating Panginoon. Nakita po sa buhay natin ang ebidensya ng salita ng Diyos na ating binabasa at ang ebidensya ng ating pagiging tunay na anak ng Diyos. Kaya mga kaibigan, salamat sa Panginoon. Nagtagumpay po tayo sa oras na ito, sa hapon ito, sa ating binasa na salita ng Diyos. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Kaya dito muli magtatapos ang ating pagbabasa ngayong oras na ito, at sa araw po ng bukas, loobin po ng Panginoon na tayo po makapagpatuloy sa pagbabasa. Ano po? Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga sa lahat ng ating mga kaibigan na naroon sa iba't ibang panig ng mundo at dito po sa Pilipinas. Patuloy po tayong manalangin, mga kaibigan, na ingatan po tayong lahat ng ating Diyos, pakabalutan ng banal na dugo ng ating Diyos ang ating buhay, ang ating mga pamilya, ang ating buong sambahayan sa ganitong sitwasyon ng panahon na napakainit. Ay patuloy na maranasan po natin yung lamig ng pagmamahal ng Diyos, yung lamig ng hangin na ipapadala ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano po? At maranasan natin yung nagliliyab na pag-ibig ng Diyos sa buhay nating lahat. Salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos Ama, salamat sa ating Panginoong Hesus, salamat sa banal na Espiritu Santo. Amen.